Mga kapuso, ganyan po kalawak ang posibleng ulanin dahil sa severe tropical storm Nika base sa monitoring ng Pag-asa. Halos buong Luzon na rin ang may nakataas ng wind signal, kabilang po ang ilang bahagi ng Metro Manila. Posibleng daanan ng bagyong Nika ang mga sinalanta ng mga nagdaang bagyo at ngayon pa lang may mga suspensyon na ng klase. Ang iba pang update, abangan maya-maya lang. Natupok ang isang fuel tanker na sumalpok sa tindahan sa La Trinidad, Benguet. Isa ang patay. Nadamay rin ang 5 bahay at 11 sasakyan. Sinuri naman sa Rural Health Unit ang lagay ng 29 na residente. Nakatutok si Bon Aquino. Nakatagilid pa ang fuel tanker na ito habang inaapulan ng mga bumbero ang sunog na resulta ng pagsalpok sa sari-sari store at auto repair shop sa La Trinidad, Benguet kaninang pasado 1:00 na madaling araw. Ayon sa mga otoridad, nasa 40,000 liters ng diesel ang karga ng tanker. Nadamay ang 5 bahay at 11 sasakyan. Nakarinig po ako ng malalakas na pagsabog. Akala ko po may nagpapaputok lang ng fireworks. Dumaroy po yung gas doon sa kalsada kaya sinundan po ng apoy yung gas doon po sa kalsada kaya malakas po yung apoy. Ayon sa La Trinidad Fire Station, tinangka nilang iligtas ang driver na nasa loob pa ng fuel tanker pero bigla itong lumiyab. During the extrication, during sa rescue po nung dun sa driver na napin down, not knowing na may biglang, yun nga po, nag-spark. Patay ang driver ng truck habang nakaligtas ang pahinante nito na dinala sa ospital. Naapula ang sunog pasado 5:00 na madaling araw. Nakipag-ugnayan na ang La Trinidad Fire Station sa kumpanyang may-ari ng tanker para sa siphoning, paglilinis at pagtanggal sa truck. Ayon sa DSWD, nasa 29 na tao ang apektado ng sunog. Mahigit 11 milyong piso ang halaga ng pinsala sa tindahan at mga bahay. Hindi pa kasama ang damage sa mga sasakyan. Paalala ng BFP sa mga motorista, lalo na sa mga truck na may mabibigat o combustible na kargamento, tiyaking maayos ang kondisyon ng sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng La Trinidad Municipal Police Station na hindi pa nagpaunlak ng panayam. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok, 24 oras. Matapos ang mga nagdaang bagyo, naghahanda ulit ang norte para naman po sa severe tropical storm Nika. At mula sa Amulong, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Pia, ngayong hapon ay nakakaranasan ng pag-ulan ng ilang bayan dito sa probinsya ng Cagayan. May mga pag-uulan na sa Isabela kung saan inaasahang maglalandfall ang bagyong Nika. Nagpatupad na rin ng liquor ban sa probinsya, pati no fishing, no swimming at no sailing policy sa coastal towns. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, handa na ang mga rescuer, rescue equipment at food packs sa mga lugar na madalas bahain. Handa rin sila magpatupad ng preemptive evacuation anumang oras ngayong gabi. Binabantayan din ang Magat Dam na malapit na sa spilling level. Possible pa ang overflow bridge maliban sa sira na Turod Banquero Bridge. Nangangamba naman sa bagyong Nika ang ilang taga Sanchez Mira, Cagayan na napuruhan lang kamakailan ng bagyong Marce. Meron pang walang kuryente hanggang ngayon at nagtitiis sa kandila. Adjust. Kailangan maaga para maaga din matulog. Merong din nagpaayos ng generator set sakaling mag-blackout. Hintayin ko talaga, ma'am, kasi importante yan. Ang isang residente naman sa Santa Ana, Cagayan, abala sa pag-ayos ng kanilang bubong. Wala naman pong budget. Kasi walang hanap buhay ngayon, bagyo. Sana mabigyan kami ng tulong, ma'am. Nakahanda na rin ang Cagayan Provincial Government sa posibleng epekto ng bagyo. Nakaposisyon din ang mga rescue vehicles sa mga bayan. Ipinag-utos na rin ang preemptive evacuation kung kinakailangan. Pia, naka-alerto ng provincial government, ganun din ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa inaasahang epekto ng bagyong Nika. Samantala, tuloy-tuloy din ang monitoring sa antas ng Cagayan River. Pia? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Hinimok ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko na magsumbong sa government hotline kung nabiktima ng pagkawala ng pera sa e-wallet. Gaya ng nangyari sa ilang account holder ng GCash na ayon sa kumpanya ay nababalik na raw ang pera sa mga apektado. Nakatutok si Jonathan Andal. GCash, baka naman may magawa kayo na simut po yung pera namin.
Matapos ireklamo ang pagkawala ng pera sa GCash, sinabi ng kapuso actress comedian na si Pokwang na naibalik na sa kanya ang 85,000 pesos na nalimas sa kanyang GCash account. Nabalik na rin ang nawalang 10,000 pesos ni Princess na ibinalita namin kahapon. Pero ang isa pa naming ibinalita na si Rolando na nawalan ng 90,000 pesos, 86,000 pesos pa lang daw ang naibabalik. Kulang pa umano ng 4,000 pesos. Sabi ng GCash na kumpleto na nila ang wallet adjustment o pagbalik ng nawalang pera sa mga apektadong user nila. Tiniyak nilang ligtas ang accounts ng kanilang customers at prioridad nila ang account security. Pagbubutihin pa raw nila ang kanilang sistema para maiwasang maulit ang insidente. Patuloy raw sila makikipagtulungan sa mga otoridad para imbestigahan ang insidente. Ang paliwanag kahapon ng GCash, nagkaroon ng errors sa isinagawa nilang system reconciliation process. Sabi naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, hawak na nila ang mga numerong pinadalhan ng mga nawalang pera at inaalam na kung kanino nakarehistro. Yung mga numero na iparating sa amin, karamihan ay offline. Ang inaantay namin ay confirmation from the telco na yung numbers na yun ay active at merong registered name. Nakikipag-ugnayan din daw ang CICC sa National Telecommunications Commission kung paano matutulungan ang mga biktima. Hinimok din ng CICC ang publiko na magsumbong sa hotline ng Interagency Response Center na 1326. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.